So yun, good day, hello mga idol, welcome back to my channel. So may gagawin ngayon tayong JMS China CRT-TV 14 inches. So ang problema na to mga idol, sabi sa atin ng customer, mahina yung sound no, kahit 100 na. So tinesting ko siya kaninang umaga, so ngayon ko lang siya mabubuksang hapon na ngayon mga idol. Inuna ko kasi yung iba kong gagawin. So yun, kakatapos lang natin mag-repair ng power station. So ngayon saksak natin kung mahina ba ang sound. So tinesting ko siya kanina, mahina nga talaga kahit 100 na yung volume. At may time na minsan malakas, minsan mahina. So yan. So mapapansin nyo, nagbabago-bago no, may time na lumalakas. Tulad ngayon, mahina na naman. So try natin. 100 na ang volume. So halos hindi siya marinig no. So may ano lang kasi antena natin malabo. Pero mahina talaga yung sound. Maririnig mo naman yung sound niya. Ayun oh, lapit natin sa speaker. So kailangan mo pang ilapit yung tainga mo no para marinig mo yung sound niya. So buksan natin mga idol. Ewan ko lang narinig sa video no. So mamaya testing natin kung ganun pa rin ba siya kahina. So buksan na natin. So ito pala, nagawa ko na pala to mga idol dati no. So tinignan ko yung kung meron nga ba akong sticker dito. So meron nga ito. So November ko siya ginawa. Hindi. Ito yung mga sinauna kong warranty. So wala na tong notebook na to. Ilang taon na tong ganito ang ginamit ko dati. Pero ngayon ang gamit ko warranty sticker na talaga. So ito tagal na nga to, baka mga 2 years na. So ito kasi number 1 ang nakalagay. So baka to. Ito yung mga sinauna kong warranty, yung sticker na to. So ngayon kasi naka warranty sticker ako, kaya ito sa tingin ko 2 years na mahigit. Ito yung mga sinauna kong warranty. So ngayon ang gamit ko ganito na warranty, yan. Ito. Kaya may date na talaga kung kailan ko siya ginawa. So buksan natin mga idol. Yung DVD dito, tapos yung mic hindi ko pa nabubuksan no, pero walang power to. So mamaya pagtapos na tong TV, so ito na ang gagawin natin. So una mga idol, check natin yung capacitor ng mismong audio section no, baka bloated. So hindi naman, wala naman nag-bloated no. Check natin kung naglo-loss ba yung niya. Iiwan lang natin yung isang speaker. Ito na lang tanggalin natin kasi iikot natin yung board. So may hila yung wire. Ito, yung isang speaker hindi ko tinanggal no, para may tayo, reference kung okay na ba yung sound. So wala naman nag-bloated no, okay naman. Pangalawa, check natin kung may nag-loss. So kung mapapansin nyo, hindi naman lost contact yung board kasi nga nagawa ko na to. At tuwing magre-repair ako ng mga China, nare-resolder ko na yan lahat. Dahil sa akin galing to, kaya sigurado ako na walang nag-lost contact dito. Kung mapapansin nyo, yung mga hinang naka-resolder lahat yan no? Walang mga loss. Hanggang dito yan sa CRT board kapag gawa ko. So tingnan natin mga idol, bakit ba siya humihina or hindi na siya marinig. May time na lumalakas, pag uminit na daw, wala na, nawawala na yung sound. Unahin natin yung speaker siyempre. So check natin yung speaker. Kapag mataas ang resistance na to, mahina na to mga idol no? Ihina talaga yung sound. Pero kapag okay yung resistance na to, ibig sabihin walang problema yung speaker. Check natin. Mukhang okay naman yun kasi naka 8 ohms tong speaker na ginamit. So lobat yung ating So dito tayo sa times 10. Pero nasa siya, almost 1 kasi 8 ohms. 8 lang, sobra ata. Sobra nga.
So yan, hindi siya umabot ng 1, no? So yung kabila tignan rin natin. Pero yung dalawa kasi ito, mga idol, lang ang dalawang speaker yung sira, no? So kung masira siguro yan, baka isa lang. Pero nagkakataon talaga na dalawa rin yung sirang speaker. So parehas naman sila okay mga idol, no? Parehas naman good yung speaker. Malakas naman yung speaker kasi tuwing na anuhin ko ng tester, nagsasagarak siya. So ngayon punta tayo dito sa kanyang audio, no? Sukatan natin yung audio ay yung audio section kung ilan ba yung supply. Dapat meron tayong masusukat na 15 volts sa audio. So sukatan natin. Gamit tayo ng digital para mas makita nyo, no? So nagtataka yung iba bakit gumagamit pa daw ako ng analog. So hindi naman kasi lahat kaya ng digital, no? Pero yung sa speaker, pag analog ang ginamit mo, try natin sa resistance, no? Kung ano mangyayari. Kung mapapansin nyo, hindi nagsasagarak yung speaker, pero may masusukat kayong resistance. So pag analog ang ginamit natin, magsasagarak yung speaker at may masusukat kayong resistance. So at least doble agad yung opinion nyo na ayos yung speaker. Doble agad yung ano ba tawag dyan, kasi tumunog yung speaker at nakita nyo pa yung resistance. Kapag digital, so hindi nyo makikita, no? Hindi nyo maririnig. Makikita nyo lang yung resistance pero hindi nyo siya maririnig. Yan, no? Makikita nyo 8 ohm siya pero hindi nyo narinig na tumunog yung speaker. So yun yung dahilan kung bakit analog at digital yung ginagamit ko sa pagre-repair. Kasi yung iba, sabi nila hindi na daw uso yung analog. So nasa inyo na yan mga idol kung anong gagamitin nyo, no? So kung saan kayo mas nadadalian, ayun yung gamitin nyo. So ako kasi nadadalian kapag analog at digital. Sukatan natin mga idol, so, tulad ngayon voltage check, so magde-digital ako kasi automatic na to, mababasa mo agad yung voltahe. So tingnan natin. Ito ang kanyang audio, naka-off. $15 volts, diba? 15.8. So good ang audio niya, no? Tingnan natin yung kung nakarating ba sa pin number 5. Dito. So meron din 15.9. So lagyan natin ng antena para marinig natin kung may sound, no? Kung mapapansin nyo, wala siyang sound. Pero may picture. At mahina ang sound pala. Kailangan mo pang idikit yung tainga mo sa speaker. Yan, naririnig nyo ba mga idol? Nakasagad na yung volume natin. Hindi nakakabit yung ating pindutan. Pero nakasagad na yung volume kanina, naka 100 na. At ito yung speaker. Halos hindi siya marinig, no? So gagamitan natin to ng pinagbabawal na technique para sa mga newbie. So wag nyo na pahirapan yung sarili nyo, no? Nakikita nyo na tong transistor na to, yung nakakonect sa kanyang audio, no? Wala namang lost contact yan, no? Kahit galawin natin yung board, hindi lumalakas yung speaker. Kahit kalug-kalugin natin, kahit galawin natin yung speaker, no? Ayan, no? Galaw-galawin natin, so hindi lumalakas, mahina pa rin yung sound nya. Ang gagawin natin mga idol, may mute transistor ito. So tatanggalin natin yung mute transistor nya. Hanapin nyo lang kung saan dito. So hanapin muna natin mga idol kung saan ba yung mute transistor nya. Baligtarin natin yung board para mas madali nating makita. Huwag nyo na pahirapan yung sarili nyo kasi ayun yung may problema. Ayun, kita ko na siya mga idol. Ito siya, kita nyo ba to, yung transistor dito.
Sundan nyo lang yung circuit. Papunta yan sa audio IC. Itong transistor na to. Ayan o. Pag sinundan nyo yung circuit na yan, papunta yan doon. So tanggalin natin yon. Tignan natin kung lalakas yung sound. So baka malito kayo mga idol, ipapakita ko yung harapan. Meron kasi ito transistor sa likod, no. Huwag nyo yan tatanggalin. So yung tanggalin nyo itong isa. Itong nandito. So iba-iba kasi ang pwesto na to, no. Minsan ito nasa likod rin ng IC. So sundan nyo na lang kung alin dito sa dalawa yung nakakonect dito sa audio IC natin. So ito yung nakakonect sa audio IC natin. Itong isa nakakonect ito dito sa kanyang regulator ng 9 volts at 5 volts. So tanggalin natin. So ito na mga idol, tinanggal ko na yung transistor natin, no. Ang part number niya C1815. Yan, NPN. So tingnan natin, ayan siya, oh. So try natin siyang isaksak ngayon nang walang transistor. Then try natin tong lagyan ng antena ulit kung magkakasound na. Kung mapapansin nyo, paglagay ko pa lang ng antena, malakas agad yung sound, no. Ayan, oh. Ayos yung speaker niya kasi. So wala lang. Yan, maririnig yung raster kasi malabo ang antena, eh. Wala yung sound dito. Pero lumakas na yung sound. Aloe vera, biotin, and castor oil for hair that's 3 times stronger and thicker looking as it grows long. How amazing! Sunsilk! Rexona Men Ice Cool with 72-hour active shield and super cool. So actually mga idol, ilang beses na naka-encounter niya, no. Actually meron pa yan isa dito ganito, hindi ko pa nabubuksan. Itong isa. Ito. Ang brand niya naman Kenwood naman yung brand niya, no. Ganon din mga idol, mahina rin yung sound niya. Kaso ang problema, sabi kasi sa atin ng customer, wala kasi ako dito nun. Yung dinala yan dito yung isa. Mahina, ano lang daw, papahinang niya lang daw. So alam niyo naman ibang presyo pag papahinang lang, no. At saka dapat alam ng customer kung saan banda yung ihinangin. So wala, hinihintay ko pa rin yung customer, hindi pa bumabalik. So pag bumalik siya, sasabihin ko hindi yan ihinangin kasi may sound naman yung TV niya, kaso mahina. Tulad na tong isang TV natin na ginagawa, ano nga to? JMS. So yan, parinig ko na rin sa inyo yung isa para may idea kayo. Dito ko na lang ilalagay sa upuan, no. So ito, bukas na kasi ito mga idol, basag na yung ano nyo. Pero hindi ko yan binubuksan kasi baka pag sa ano niya, ayun, basag yan, oh. Baka sabi niya binuksan ko, eh. Pero basag kasi yun, kaya hindi na siya nalalak. So try natin. So yan, meron na siyang lagyan natin antena kahit malabo yung antena natin. So kung mapapansin nyo, tingnan natin yung volume. 100 na rin.
100 rin ang volume na to at may singaw lang kasi ito mga idol sa playback, no? Pero hindi ko pa kasi yan inaayos. Gawa nga na hinihintay ko yung customer natin. So yan, 100 yan, oh. Oh. Pero ang sound, pakinggan nyo, kailangan mo pang idikit yung tainga mo sa speaker. Ilalapit ko yung cellphone para marinig nyo. Ganon din sa kabilang side ng speaker dito. Left and right, mahina. Ito yung left, ito yung right. So may singaw pa yung anode cap niya. So tapos sabi niya sa atin papahinang niya lang daw. So siyempre kapag papahinang mo lang tapos binuksan ko to at inayos, baka hindi siya maniwalang ni-repair natin, no? Kasi ang alam niya papahinang niya lang yung speaker kasi nga wala, mahina yung sound. So kaya hindi ko binubuksan hanggang ngayon. Hindi ko siya nire-repair. So ano naman, dito na tayo sa ginagawa natin. So nawawala-wala lang yung signal kasi yung antena nga hindi ko pa inaayos. Gawa ng pang testing lang naman mga idol. Simula nung nabagyo kasi yun, nabali na. Kaya malabo yung antena natin. Ang importante lang naman makita nyo may picture at may sound. Kasi ang problema lang naman na to, mahina yung sound. Ayan yung transistor. Para makita nyo, papakita ko ulit. Yan, ito yung transistor na pinagtanggalan. Nakakonect yan dito sa ating audio IC. So yung isa kasi, itong isa, nakakonect yan dito sa ating 9 volts at 5 volts. Ayan, o. Dito siya nakakonect, no? So yung isa dito, ito, kung susundan nyo yung linya, papunta yan dito. Ayan, o. Ito kasi yung signal. Ayan, o. Pag tinouch natin, uugong yung speaker natin. Ayan, o. Mapapansin nyo, umuugong. Ayan. Diyan nakakonect yung mute transistor natin, no? Kapag sira yun, wala ka talagang sound. So yan, lakas na, oh. Pero parang hindi pa ready ang nanay mo. Malabo lang yung antena. Hintay ako. Pero naisip ko na, ano pala kung... Pero may kulay yan mga idol, ha. Maputi lang kasi yung ano, ayaw ko magpilit yung sarili ko sa taong hindi sigurado sa akin. That's why I've moved on from Lynette. And binigyan ng chance. At saka nakasignal naman yung may-ari, kaya hindi na mahalaga yung antena. Pero okay naman daw yung kulay na to sa ano, sa AB na RCA. Sa input niya okay naman ang kulay. Sound lang talaga ang wala. So sa antena lang yung kaya medyo malabo. So hindi ko na ipapakita yung pagsara na to mga idol dahil ayun lang naman ang sira. So ito, huwag nyo na pahirapan yung sarili nyo. Sinabi ko na agad para kasi yung iba baka naboboring kapag matagal bago malaman yung mismong sira. So ayan na. So hanggang dito na lang mga idol. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga new videos. So bali mga idol, isasara ko pala to ng walang transistor, no? Hindi ko na ikakabit tong transistor na to at hindi ko na rin siya papalitan, no? Para mas okay kasi kung wala na yon. At tsaka pala mga idol, papakita ko na rin na nahihinaan pa rin siya kahit wala yung transistor na yun. Lagay lang natin yung mga connection muna. Tapos lilinisan na rin natin to at para naman kasi medyo maano na, may mga lawa na, no? Pero konti pa lang naman. Lagay lang natin yung pindutan para mahinaan natin kasi walang remote na binigay yung may-ari. Meron ako dyan remote kaso nawala yung pindutan. Saan na yung pindutan? Ito pala. So ito yung transistor. Check natin kung nahihinaan pa. Saksak natin. Lagyan natin ang antena. RG?
Oops. So mali pala yung connection. Kaya pala ayaw magana ng pindutan. Ito pala yung pindutan nalagay ko sa speaker. Yan. Dito natin ilagay. Baligtad pala. So ito yung speaker pala yung nakalagay doon. Kaya pala ayaw gumana ng pindutan eh. Yan. Try ulit. Try. Saksak natin. Yun yung desisyon ni RJ. Kaya, tanggapin mo na. Okay ka. Hinaan natin mga idol. Kung nahihinaan pa ba siya. Yan, nahihinaan pa rin siya. Tingnan natin hanggang mag-0 kung mawawala ba yung volume. Ay, kung mawawala ba yung sound. Yan, nawawala rin yung sound. Lagyan natin mga 15 kung sakto lang yung lakas. Abot kamay mo ang drama. Watch the Diba? Nahinaan pa rin siya kahit wala yung transistor. On Kapuso Stream on Facebook and YouTube. Catch up din sa full episodes sa gmanetwork.com/full episodes or download the GMA Network. Taksan natin ulit. Happy watching mga kapuso. Ang nagpinta nito at siya ang makakatulong sa'yo. Dahil So, sa ayos na mga idol. So, okay na to mga idol. Nakasignal naman yung may-ari, no? Hanggang dito na lang mga idol. Kita-kits sa susunod na video.